still believe in Jesus? Amen? Oh yeah, yan po ang kailangan po natin. Manatili tayo naniniwala sa ginagawa ng Panginoon at magagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Alright, alam niyo mga kapatid, supposedly ay meron po tayong series of messages on Wednesday, and it's about it's a part of our theme about growing stronger. No? Pero na-realize ko, dalawang Wednesday na hindi tayo magkakaroon ng ganong klaseng pag-uusap. Kaya another 2 Wednesdays. So, maaaring ang huling Wednesday na natin ay katapusan na ng January. Ang bilis ng panahon, ano? Imagine that. Alam niyo, pagkatapos ng anniversary natin, February na. Do you realize that? My. Kaya pagka hindi tayo nagsikap na tayo lumago, hindi talaga tayo lalago. No? Kaya samantalay, kaya pinili ko po na ngayon ko na po dalhin po sa inyo yung karugtong ng sinabi ko po sa inyo no ating pinag-usapan last Wednesday. Okay? Alright, tayo po tumayo lahat at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 Kings. 1 Kings chapter 12. 1 Kings chapter 12. Alright, 1 Kings chapter 12. Babasahin po natin mula verse number 6 down to verse number 8, and then pupunta naman po tayo sa chapter 12 down to verse number 14, and let's go, we will go to the book of Proverbs. Okay, nandiyan na po ba kayo? 1 Kings chapter 12, verse number 6. If you are with me, say aloud, amen. All right. And King Rehoboam consulted with the old men that stood before Solomon, his father, while he yet lived, and said, How do you advise that I may answer this people? And they spake unto him, saying, If thou wilt be a servant unto this people this day, and wilt serve them, and answer them, and speak good words to them, then they will be thy servants forever. But he forsook the counsel of the old men. Again, markahan niyo po yung talata na yung verse na yan sapagkat napakaganda pong tandaan yan. Very powerful verse. So, he forsook the counsel of the old men which they had given him, and consulted with the young men that were grown up with him, and which stood before him. Now drop down to verse number 12, please. So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the 3rd day, as the king had appointed, saying, Come to me again the 3rd day. And the king answered the people roughly, and forsook the old men's counsel that they gave him, and spake to them after the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke. My father also chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. Now, sa issue po na ito, kapatid, ng paglago, ang ating pong tatalakayin is growing stronger with strong people of God. And na kailangan po natin, kailangan po natin ng mga strong people so that tayo po naman ay patuloy na maging stronger. Mamaya sabihin ko po sa inyo ang background po nito. Let's go to the book of Proverbs, chapter 27, in verse number 17. Chapter 27, book of Proverbs, verse number 17. All right? Are you with me now? Iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Iron sharpeneth iron. No? At ako'y naniniwala na sabi ko nga po sa inyo,
yung vitamins, yung iron na nandoon sa vitamins, kapatid, ay kailangan po natin yan. No? At pagka meron kang iron deficiency, ay grabe ho ang mangyayari sa iyo. Nagkakaroon ka, nagiging lightheaded ka, nagkakaroon ng prone ka sa anemia, no? At pagka nagkakaroon ka ng problema sa iyong red blood cell, no? Yung oxygen pupunta sa lungs, pupunta sa brain, umiikot sa buong katawan, ay magiging mahina. So, ang tao rin ay nagiging mahina. No? Now, as far as spiritual matter is concerned, ang tao, napakaraming Kristiyano, ang merong iron deficiency rin. Kakulangan sa iron. No? Kung sinasabi ni Solomon, iron sharpeneth iron, wala ho tayong iron, kapwa iron na nagsasharpen po sa atin. Yan ho ang kakulangan. Kaya sinasabi ko, napakaraming mga Kristiyano na meron ding iron deficiency. Alright, maunawaan po natin yan later on. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Salamat po sa presentation ng South Group, Panginoon. Salamat sa mga testimonies na narinig po namin. At nawa po, marami po sa amin ang nahamon tungkol sa bagay na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng narinig namin na patuloy ito na mag-motivate po sa amin na manatili po sa prinsipyo ng salita ng Diyos at sa biblical standard, Panginoon, sapagkat nakita po namin at narinig po namin sa buhay ng mga nagpatutuo kung paano po sila pinagpala sa pagsunod po nila sa inyo pong salita. At nawa po ang aming maririnig ngayon, ito rin po ay maging huwaran, Panginoon, maging sandata po namin at instrumento upang kami po ay patuloy na lumago at lalo pang maging stronger, Panginoon, sa aming Kristiyanong buhay. Pagpalain niyo po at pagkalooban niyo po ng maayos na spirit ang bawat isa sa pagtanggap ng inyong salita. This is your words, O God. This is your message. At nawa po ito'y maging katanggap-tanggap sa bawat anak nyo sa gabing ito. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. You may be seated. Now, kung inyo pong natatandaan, mga kapatid, dito na lamang po tayo mag-uumpisa sa buhay po ni Rehoboam. Ano? Everybody look at this way for a while. Now, sa mga hindi nakakilala kay Rehoboam, kung inyo pong nakatandaan at sinabi ko po last Wednesday, at yung iba naman sa inyo wala rito ng Wednesday, so makinig po kayo ng mabuti. Si Rehoboam po, is everybody ready now? Everyone look at this way. Si Rehoboam ay anak po ni Solomon. And alam po natin na si Solomon ay matindi po ang kanya naging problema. At ito po ay nagsimula kay David, sapagkat si Solomon ay anak po ni David. At alam naman po natin na si David ay nagkaroon ng problema sa later part ng kanyang buhay. And then, nung siya'y nagkaroon ng problema, lumala po yung problema sa panahon ni Solomon. At sa panahon ni Solomon, nung si David po ay nabubuhay, kasi na-involved din po dito yung pangalan ni Jeroboam. And si Jeroboam ay isa po sa mga matinong pinagkakatiwalaan ni David na sundalo, mga kapatid. At isa po siya sa pinuno ng mga sundalo ni David. At si Jeroboam, noong kapanahonan ni David, siya po ay hinangaan ng maraming tao dahilan sa kanyang husay sa military. At nung siya po ay hinangaan ng tao, ay hindi po nagustuhan ni David at nagkaroon ng tangkang pagpatay si David sa buhay po ni Jeroboam. Itong si Jeroboam ay tumakas po, pumunta po siya ng Egypt hanggang si David po ay namatay. At nung si David ay namatay, siya po'y bumalik sa kapanahonan ni Rehoboam na anak. Of course, noong pong araw, kapag sa kingdom, mga kapatid, pag namatay po yung tatay, automatically ang papalit yung anak na lalaki. And so, ang nangyari po ay si Rehoboam ang pumalit, at nung si Rehoboam na po ang pumalit, of course, ang kanyang pangangasiwaan, ang kanyang pangunahan na tribes ay meron pong 12 tribes. But, at si Rehoboam ay
hindi kinakailangan niyang advice, ang counsel kung paano niya pangunahan yung mga tao. Of course, meron po siyang nakita sa kanyang tatay, but he need more counsel sa mga elders. In fact, yan po'y pangkaraniwan na nangyayari po sa mga Hudyo noong araw. Ngayon, bumalik po si Jeroboam doon po sa Jerusalem, at nung bumalik po sa Jerusalem, ay nag-seek ng counsel itong si Rehoboam kung paano niya pangangasiwaan ng mga tao. And so Jeroboam gave him the advice to Rehoboam on how to rule the people. At ang sabi niya po, kung magiging mabait ka sa kanila at magiging maayos ang magiging servant ka sa kanila, mamahalin ka ng tao hanggang kamatayan. And yung tatay mo ay naging ganito, kaya ikaw naman ay dapat maging mabait at dapat maging servant ka. Pero nakakalungkot dito mga kapatid, hindi lamang po yung mga ang sabi ng Biblia, hindi lamang po yung mga matatanda, yung mga elders ang kanyang hininga ng advice, kundi yun ding mga young men na kababata niya. Kababata po ni Rehoboam. At ang nakakalungkot nga po nito mga kapatid, hindi niya pinakinggan, kanya pong sinuway yung advice ng mga old men, kasama po si Rehoboam, at tinanggap niya po yung advice ni ng kanyang mga kababata. You see that? Now, so ang nangyari mga kapatid, the Bible says, nung inipon niya uli yung mga tao, ay naging parang mabigat yung dating ni Rehoboam. Na ang sabi nga ni Rehoboam, yung tatay ko, my father made your yoke heavy and I will add to your yoke. Imagine that. Grabe na nga yung ginawa ng tatay niya. Sabi niya, mas lalong pabibigatin ko ngayon. Kung pinalo kayo ng tatay ko with whips, but I will chastise you with scorpions. Wow, napakabigat, napaka-rough yung dating ni Rehoboam. So sa madaling sabi, sumunod po siya sa advice nung kanyang mga kaibigan. Now what I want you to see in this passages mga kapatid, kapag ka ikinonect niyo po ito sa Book of Proverbs, kasi sa Book of Proverbs, ang Proverbs is the Proverbs of Solomon. Now how in the world na si Solomon ang sumulat ng Proverbs, at ang sabi niya doon, iron sharpeneth iron. But he missed this event, no? Na-miss niya itong pagkakataon nito na hindi niya na-sharpen yung kanyang anak. If iron sharpeneth iron, then Solomon must be an iron to his son, Rehoboam. But how come in the word na hindi po nangyari na si Rehoboam ay hindi po siya na-sharpen ni Solomon? But listen to me now. Maaring na-miss po ito ni Solomon na na-sharpen niya si Rehoboam at hindi na pakinabangan ni Rehoboam yung ginawa, yung sinabi ni Solomon. But let me tell you something tonight, that this Proverbs is still true and effective today. Kung na-miss man po ito ni Rehoboam, ito po'y totoo hanggang ngayon. At ito po ay epektibo hanggang ngayon. Iron sharpeneth iron. Now, ano po yung iron na tinutukoy na po rito mga kapatid? Ito po, katulad na sinabi ko po sa inyo nung nakaraang Miyerkules, na maaari ito ay isa sa mga kapatiran, isa sa mga kaibigan, isa sa mga magulang, isa sa mga anak, isa sa mga asawa, na siyang nagsasharpen ng kanyang asawa, o ng kanyang anak, o ng kanyang magulang, o ng mga kapatiran. See that? If you want to be a sharp Christian, then somebody must sharpen you. If you want to be a sharp Sunday school teachers, then someone must sharpen you. I hope you're following me. Now, yan po ang kailangan po natin. That is exactly what Solomon was telling us. Kailangan po natin ng mga tao na magsa-sharpen po sa atin. Now, I believe it is wrong to have a wrong company, and it is dangerous
to have a wrong company, but it is also dangerous not to have a good company. Masama, mapanganib ang magkaroon ng masamang kaibigan. Pero mapanganib din ang hindi magkaroon ng mabuting kaibigan. Hindi ko alam kung nagkakaintindihan po tayo ngayon. Ulitin ko po. Mapanganib ang magkaroon ng masamang kaibigan o kasama. Pero mapanganib din, mga kapatid, na hindi ka magkaroon ng mabuting kaibigan. Because you need someone to sharpen you. You need someone to make you better. You need someone to help you to grow stronger than what you are. I hope I'm clear now, mga kapatid. Kaya sinabi ko po sa inyo, mga kapatid, na kailangan natin ng mga tao that will help us to be better than what we are. And kailangan po natin ng mga tao na makakatulong sa atin na lumago tayo ng mas matibay, mas malakas kaysa dati. Now, kaya sinabi ko po sa inyo na nakarang Miyerkules, kailangan po natin ng charger. A charger. Na napakasimpleng illustration ko po sa inyo, kapag ka ang cellphone ninyo ay nadi-drain, hinahanap nyo lagi ang charger ninyo. Pero ang charger na yan na nakabit sa inyong power bank, pati yung power bank ninyo ay nauubusan din ng power. Kaya nga, kinakailangan ng charger natin, nakakabit tayo sa isang power na hindi nauubusan ng power, and that is the power of God. So many times, naririnig na po ako po'y natutuwa na nauulit nyo po sa inyong patutuo, sa inyong buhay, na kinakailangan nyo ng charger. Yung iba naman, nagpapasalamat sa Panginoon na sila ay nagiging charger sa ibang mga tao. And that is also what we need. Alright? Let me give you the second point. I hope you're ready for this. Amen? The second point, not only that we need a charger, but we need also a confronter. A confronter. Alright? Someone that will confront us. Because, do you understand why you need a confronter? Because you are not always right. Happy anniversary. We need a confronter. Listen to me now. I'm not here to hurt you. I'm here to tell you what you need. Wala man sino sa atin dito na pwede makapagmalaki na hindi ko na kailangan niya. Kaya ko mag-isa. Oh, are you telling me that the Bible is wrong? No. Listen. Bawat isa po sa atin dito ay kailangan po natin ng confronter. Bakit po? Sapagkat hindi po tayo laging tama. Sometimes, you are in a place and in a company of people that don't want you, that God don't want you to be. Alright? You are in a place that God don't want you to be, and you are in a company of people that don't want you to go. You see? Now, yan po ang problema po natin. Kaya kinakailangan natin ng isang confronter sa buhay po natin. Now, get this. Ang kasalanan ay meron pong pamamaraan kung paano po tayo pananatiliin at kung paano tayo pagkakasunduin. You see? Sa isang kasunduan at sa kalagayan na hindi at ayaw ng Panginoon para sa atin. Ulitin ko po. Mag-English, mag-Tagalog, ulitin ko po ito para maging maliwanag. Alright? Sin has a way of sticking and biting us in places the Lord don't want us to be. Kasi po, may kapangyarihan ng kasalanan na pwede niya tayong pagkasunduin. Now, please remember this. Let me go back. Let me go back. Doon sinabi ko kanina. Okay? Kaya kailangan po natin ng confronter kasi may pagkakataon sa buhay natin na nandoon tayo sa isang lugar
At nandoon tayo sa mga kasamahan na ayaw sa atin ng Panginoon. Did you get that? Alright? Now, sabi ko nga sa inyo na nakaraan, wala, minsan kasi, hindi natin tinitignan kung nasaan tayo at kung sino ang kasama po natin. Basta't magkaroon lamang tayo ng kasama at magkaroon tayo ng sympathizers, okay lamang po tayo. Now, dalawang bagay ang huwag nyo kakalimutan. Nakasama po natin. Ano po yun? One is assigned by God, and the second is allowed by you. So one is assigned and one is allowed. Sino ang kasama natin ngayon? Saan tayo napupunta? Did God assign you to that place? Or did God assign that guy, that man, that woman for you? Or you just allowed them? So it's not, they came to your life accidentally and not providentially. I hope this is clear. Ngayon, ganito po yan. Kaya kailangan natin ng confronter na magko-confront sa atin kasi may pagkakataon sa buhay natin na nasa lugar tayo na hindi gusto ng Panginoon para sa atin at may kasama tayo na hindi gusto ng Panginoon para sa atin. Bakit? Sapagkat ang kasalanan, may kapangyarihan po ito, may kakayanan po ito na pwede tayong panatiliin sa isang lugar na hindi gusto sa atin ng Panginoon. At gusto, ang kasalanan ay merong kapangyarihan na pagbuklod-buklurin tayo. Kahit ayaw ng Panginoon sa atin. Ayaw ng Panginoon sa company na yan. Ayaw ng Panginoon sa grupo na yan. Do you understand, mga kapatid, na maraming mga even Christians ay nagkakasundo-sundo sa kasalanan? Now, sin has a power to put you there and keep you there. That's why we need somebody to confront us. And the problem is this. When you get stuck in sin, many of us are surrounded with enablers. Enablers. Ibig sabihin, wrong sympathizers. And these wrong sympathizers will always agree with you. And when the sympathizers always agree with you, and ito yung mga nagsasabing, pag hindi ka sumang-ayon sa, for example, ako yung na-stuck sa kasalanan. Pag hindi ka sumang-ayon sa akin, hindi kita kaibigan. Yun ang nakakalungkot, mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyanong nasa kasalanan. Kapag ka nagkaroon siya ng kaibigan na hindi siya sasawayin. Sapagkat kung kailan ka hindi sinasaway, yan ang magbibigay sa'yo ng kawalang pag-asa na makaahon ka sa kanyang klaseng kalagayan. No wonder, brethren, why a lot of Christians who are down, with Down syndrome, they cannot overcome their trouble. It is because they are surrounded by enablers. They are surrounded by wrong sympathizers. They are surrounded by a wrong crowd. Kaya hindi makaahon-ahon, mga kapatid. You see, ang ating mga sympathizers ay hindi po tayo niyan sasawayin. Hindi po tayo aahunin. Sasang-ayunan tayo sa ating kawawang kalagayan. Sasang-ayunan tayo sa ating pag-iyak-iyak kuno sa ating kalagayan. At wala silang kapangyarihan na itaas tayo mula sa pagkabagsak natin sa ating kasalanan. Pwede kayo sabihin, kaya mo yan. Pwede kayo sabihin na kung ano-ano, but you know what? They don't have the power to pull you up from your bad situation. Because, the problem is, you don't have someone that will tell you or confront you and confront your sin
that is pulling you down and will tell you the truth and pull you out from your bad situation. Kailangan niyo po yan, mga kapatid. Now, let me tell you something. You remember the story of David and Nathan? Nathan the prophet? Naalala niyo kasi sa yan? Kayo mga nasa Sunday school, I hope naturo niyo na ito sa mga bata. Itong si David, nagkasala po siya. In fact, dalawang beses lamang po lumutang mga pangyayari, mga mahalagang pangyayari sa buhay ni David. Dalawang beses po na lumutang si Nathan sa buhay ni David. Una, nung si David ay humihingi ng advice na gusto niya magpagawa. Kasi maganda naman ang puso po ni David eh. Gusto niyang pagawa ng bahay, yung Ark of the Covenant. So kinonsulta niya doon, nakialam po si Nathan sapat kinausap ng Diyos si Nathan. And the second one is, nung nagkasala si David sa Diyos, nagkasala siya kay Bathsheba. If you can remember that. Alright. So, to make the story short, mga kapatid, inutusan ng Diyos si Nathan na puntahan si David sapagkat wala hong nakakaalam sa ginawa ni David. Remember na si Bathsheba ay meron pong asawa. Pero siya po, yung kanyang asawa ay kapitan, pinuno ng kasundaluhan ni David. At may nangyari po kay David at kay Bathsheba, so para maitago po yung pregnancy at maitago yung immorality, may ginawa po siya. Dinagdagan niya ng isang kasalanan. Murder. And he murdered the husband of Bathsheba, Uriah. So, alam po yan lahat. Ito na ako nangyari. Walang nakakaalam po niyan maliban sa Diyos at saka kay David, and God revealed it to Prophet Nathan. Okay? And then nung si Nathan na po ay nireveal kay Nathan, sabi niya, puntahan mo si David at sabihin mo sa kanyang totoo. Si Nathan ay napakatalino po. May ginawa siyang ibang pamamaraan. Sinimulan niya sa kwento. Nang sabi niya, Malare, ano sa palagay mo? Merong isang mayaman sa isang city, dalawa lamang po ang tao, isang mahirap, dalawa, at isang mayaman. Yung mayaman, marami siyang alagang hayop. Marami siyang kahayupan. Mga hayop ba? Mga hayop. You know. And, at itong pulubi ay meron lamang siyang isa na alaga at kanyang inalagaan ito na parang anak niya na. Ngayon, ang problema, nagkaroon ng bisita ngayon itong mayaman. Marami naman siyang mga hayop, pero alam mo, hindi siya kumuha ng hayop doon sa mga hayop niya, at ang kinuha niya pa ay yung hayop na inalagaan ng mahirap, ng pulubi, at tinuring na parang anak niya. Abay, habang nagkikwento ng ganun, si Nathan, mga kapatid, nagngingit-ngit na si David. Kaya yung interpret po yan ni Willie. Yung buka ng bibig ko, mga kapatid. Grabing galit na ni David. Sabi niya, yang taong yan, walang, dapat siyang mamatay. At dapat niyang isauli ang mga nawala nung mahirap ng makaapat na beses. And here's the time that Nathan confronted David. He pointed his finger at him and said, "Thou art the man." Ikaw yung mayaman na yun. Man, I can tell you, hindi ko ma-imagine kung anong klaseng itsura meron si David. But you know what? Sabi ni David, I have sinned against God. Wala hong nakakaalam, at ang akala ni Nathan, ni David, siya lang ang nakakaalam, at saka si Bathsheba. But here is Nathan, confronted David, at nung pinaalam ni Nathan ang kasalanan ni David, doon lamang nakita ni David at nakapagbigkas siya ng salitang, I have sinned against God. Doon nagsimula na si David ay umahon. Sapagkat kung hindi ho siya kinonfront, mga kapatid,
ni Nathan ay mananatili siya sa kasalanan na yun. Kung walang Nathan na nagsabi sa kanya na bagamat si Nathan ay sa tingin niya ay hindi ganon ka-powerful, katulad ng kalagayan niya, hindi ho siya makakaahon sa kalagayan niya. May I tell you this, marami sa atin dito na maaaring nakatingin sa inyo mga tao na ikaw ay mataas na spiritually speaking, na ikaw ay may magandang kalagayan materially speaking, na maaaring ikaw ay isang boss sa isang company, o maaaring may position ka maganda, maaaring tinitignan ka ng maraming tao. But let me tell you something, you need somebody to confront you to whatever you have in your life. Maybe it's sin or whatever. It might be pride or whatever it is. Sapagkat ang nakakatakot sa mga nasa taas na ay wala nang magko-confront sa inyo, wala nang magtuturo ng finger sa inyo. At pag wala nang nagturo ng finger sa inyo, hindi na kayo makakaalis sa kasalanan na nukusan kayo nakalugmok. You need a confronter. It might be, sometimes, iniisip natin tayo ng pinakamagaling. And those who are around you, people na nakapaligid sa iyo, gano'n na rin ang tingin sa inyo. Napansin niyo po ba? May mga taong very proud pagka tinawag siyang sir, pag tinawag siyang ma'am, ang tingin niya mas mataas siya doon sa tumawag sa kanyang sir at tumawag sa kanya ng ma'am. Kaya sabi ko nga po sa inyo, huwag niyong imi-misinterpret. Huwag niyong mami-misunderstood ang kabaitan, ang humility ng mga tao sa kaduwagan. Sapagkat pagka inisip niyo yan na kayo na ay greater doon sa mga nagtatumatawag sa inyong sir at ma'am, at pag meron kayong kalagayan, pagka kayo ay hindi na lumalago bilang isang Kristiyano, hindi sila magkakaroon ng time na magturo sa inyo. At kung hindi na kayo matuturuan, yung chance nyo para lumago ay forfeited na. I hope you understand what I'm talking about. But you need somebody like Nathan. You need someone like Nathan na magsasabi, hey, King, O King, thou art the man. Huwag ho tayong matakot, huwag ho tayong mag-isip na tayo hindi na natin kinakailangan pagsabihan. Kapatid, kailangan po nating pagsabihan. Kung ang bawat isa sa atin dito, mga kapatid, ay nagnanasa tayo na tayo lumago, tanggapin po natin ang sasabihin sa atin ng ating mga kapwa Kristiyano, anuman ang kalagayan nila sa buhay, maaaring maayos, mataas ang iyong kalagayan sa buhay, at mababa sa kanila, it doesn't matter. You need to be confronted by in that sense or situation or condition that you are in right now. You need to grow. In order for us to grow, we need Nathan. We need Nathan. I said we need Nathan in our life. Nakakalungkot. Pagka hindi na po tayo lumago, nakakalungkot pag hindi na ho tayo mapagsabihan. Now, hindi tayo mapagsabihan, mga kapatid. Listen now. You please picture what I'm talking right now. Imagine, i-picture niyo po ng mabuti ito. Pagka yung lahat ng kasama mo ay nakatingin na sa iyo, at ang tingin sa iyo, ikaw ay pinakamataas, marami ng takot dyan na magsalita laban sa ginagawa mo. At ang nakakatakot naman sa position mo, kalagayan mo, pagka wala nang nagre-rebuke sa inyo. Kapag wala nang nagre-rebuke sa iyo, wala nang nagmamahal sa iyo. Rebuke is always better than anything.
Listen, we need Nathan. We need a confronter, mga kapatid. Kailangan po tayo confront. Listen, may mga pagkakataon na pagka tinignan na po tayo na mataas, yung nakapaligid sa atin, puro lamang ho yan yes, puro lamang ho yan sang-ayon. Matindi pa niya, sasabihin pa siya, bahala na po kayo. Bahala na kayo, sir. Bahala na kayo, ma'am. Now, where's now the chance for you to grow? Wala na. Ang problema nito, hindi ka nalalago at mananatili ka na sa kalagayan mo. Inuulit ko po, ang kasalanan ay merong kapangyarihan para panatiliin ka sa kalagayan na yan. That's why you need a confronter. Number 2. Number 3. Number 1 is, you need a charger. These are the personalities that you need in order for you to grow stronger. One is charger. Secondly, confronter. Number 3, challenger. A challenger. You need a challenger in your life whose godliness gets on your nerves. Apong ibig sabihin niyan, yung naapektuhan ka. Hindi po yung challenger na magsasabi lang sa iyo ng patungkol sa soul winning, pero hindi naman nagso-soul winning. May alam sa Bible, pero hindi naman pinapractice. Nagsasabing manalangin, pero siya yung hindi nananalangin. Nagtuturo na magandang umaten lagi sa church, pero siya yung wala at laging dumadating ng late. Alam niyo po ba na napakaraming Kristiyanong ganyan? Sabi ko nga, ako po tinatandaan ko yung mga bagay na yan eh. Sa pulpa ho, no, ako'y mapunta sa gawain ng Panginoon. Sino yung mga tao na pagka nagsalita, akala mo mas spiritual pa sa'yo? Pag dinalaw mo sa bahay, grabe, parang mas spiritual pa kaysa pastor eh. Pag nagsalita. Pero tignan nyo, anong oras dumadating sa church? Nagpapakita ng walang interes sa salita ng Diyos. May dala-dala ng Biblia, hindi naman binabasa. Pagdating sa giving, akala mo siya yung maraming binibigay, pero hindi naman nagtatides. Pagdating sa soul winning, akala mo kung makapagkwento ng evangelism, grabe, talagang pumuputok. Eh, mismo na sa loob na ng simbahan na hindi mo mawitnessan. Nakatayo na yung bisita na napakatagal, eh, hindi pa malapitan. Akala, na listen, hindi yung active sa secondary, pero hindi active sa primary. Some Christians are busy on the secondary, but not on the primary. I'm not talking about that. Hindi po yung sinasabi kong challenger. Ang sinasabi ko pong challenger, mga kapatid, na yung kanyang godliness, na pag nakita mo yung kanyang pagiging Kristiyano, parang naiirita ka. Alam mo to, itong taong ito. Alam niyo kung bakit naiirita ka? Nai-expose ang kalagayan mo. Pag nakita mo siya nagsusoul winning, at pag nakita mo, sasabihin niya, akala mo naman ito kung sinong mabanal. Are you familiar with that words? Akala mo kung sino itong sip-sip na ito. Ang totoo po niyan, naiirata ka sa kanyang kabanalan sapagkat nai-expose ang iyong totoong kalagayan. Listen, you need a challenger. Hindi tayo dapat mairita. Kundi magpasalamat tayo na merong mas higit kaysa atin. And if I were you, brethren, I would rather see and focus my eyes on people na mas greater ang kanilang ginagawa kaysa aking ginagawa. It is always great to fight the giant than David. Bakit? You remember David, how he fought the giant? Huh?
nung kinalaban, kung babalik po kayo sa kwento niya, nung kinalaban niya po si Goliath, ano ang mga binitawan na salita ni David? It's about my God. It's about my God. It's not me. Hindi yung tirador ko. Hindi yung bato ko. Hindi yung sandata ko. Kundi ang Diyos ko. Sapagkat ang battle na ito ay hindi para sa akin. You remember, go back to the story. Anong ginawa ni Saul? Napakaliit ni David, pero para magmukha siyang malaki, ibinigay sa kanya yung sandata ni Saul kasi malaki si Saul. E paano bipit-bitin ng isang maliit yung malaki? And not only that, it tells me, brethren, ayon sa aking pag-unawa, na si Saul ay umaasa sa sandata. Pero si David ay umaasa sa Diyos. See that? Now, listen, kung tayo po makikipaglaban, huwag kayong makipaglaban sa talunan na. Wala na, hindi na kayo mag-grow. Hindi na kayo lalakas. I don't know kung naalala pa ni Johnny Lito. Nagbo-boxing po sila dyan. Sabi niya sa akin, ano kaya tayo kung kabitan ko to si ano? Sabi niya, sino? Sabi ko, sino? Si ganito. Eh, nakita ko ho, mukhang lamang na siya kaagad. Lamang na kaagad. Sabi ko, wag, hanapin mo yung malaki at medyo magaling. Kasi para matuto ka ng bagong ilag. At ma-bear mo yung matuto ka na matanggap mo yung malaking suntok o malakas na suntok. Kasi kung pipiliin mo yung, alam mo ng talo na, anong excitement meron pa yon? Ano pang matututunan mo? Kapatid, ang sinasabi ko po rito, mga kapatid, kung gusto nyo ng isang challenger sa buhay nyo, huwag kayong pipili nung magaling lamang mag-quote ng verse pero walang ginagawa. Pumili kayo ng tao na talagang ipinamumuhay yung talata at pag nakita mo yung talata, para bang nagiging karnal ka sa lagayan mo o para bang wala ka pang nangyayari, that person is the only person that I want to follow in my life. Why? Because he is my challenger. He is my challenger. Again, maraming nai-irritate mga kapatid sapagkat nai-expose yung kanilang totoong kalagayan. But brethren, you need a challenger that will expose what that you need to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yan o ang kailangan po natin. Huwag kayong kukuha ng challenger na mas mahusay pa kayo. Yung bang matcha-challenge ka na pag nakita mo ang kanyang ginagawa? You know, pag nakita mo ang kanyang ang kanyang Bible reading, ang kanyang soul winning, ang kanyang prayer, ang kanyang prayer life, at ang kanyang ministry sa gawain ng Panginoon. Pag nakita mo, ilalabas na parang inutil na Kristiyano pala ako. Pupunta lang ako sa simbahan, mauupo. Paglabas ko, uupo na naman ako sa sakyan. Pag uwi ko, uupo na naman ako sa bahay. Mamamatay na lang yata ako nakaupo. Puro lang upo. Bakit? Sino makasama mo? Upo. Nagkakaunawaan ba tayo, mga kapatid? Pero kung ikaw ay merong sinusundan, na halos hindi ka na paupuin, na halos hindi ka na tumigil. Bakit? Maya-maya makikita mo may ginagawa. Eto naman may ginagawa naman. Bukas may ginagawa. Sa susunod na araw may ginagawa naman. Hey, this is exactly what we need if you want to grow stronger in the Lord. A challenger. Challenger. Third, and I will finish this message dito po sa pang-third muna. Babalikan na lamang po natin yung iba. Number 4, yun ang ibig ko sabihin. Pero sa gabing ito ay third. Pero sa outline, number 4. Thank you. Alright. Number 1 is charger. Number 2,
Confronter. Number 3. Boy, I believe you will like this. This is the sweetest part of this outline. You need a comforter. A comforter. Ano naman po yung comforter, mga kapatid? You need someone who can help you when you are hurt. You need someone that will help you when you are hurt. Let me tell you why you need a comforter. Because life will inevitably, hindi po natin maiwasan, mga kapatid. Because life will inevitably hurt you. Whether you admit it or not, yung iba sa inyo rito, nakaranas na po kayo ng pain sa buhay. At pagkasalukuyan po kayo ngayon na merong pain, kaya gumagamit po kayo ng omega painkiller. There's nothing wrong with that because He is the Alpha and the Omega. Amen. Yeah. Yung iba sa inyo, salumpas ang ginagamit. Mas maganda po yung omega because it is biblical. He is the Alpha and the Omega, the true painkiller. Amen. Now, people will always let you down. Mabuti pa yung Rexona won't let you down. But people will always let you down. People that you thought you could trust in will one day stab you in the back. Am I telling the truth? Dati ka sa kasama mo na, pinagkatiwalaan mo na, isang araw, abay, tatalikurin ka. Mabuti sana kung haharapin ka. Tatalikurin ka, mga kapatid. Makikita mo na isang araw na ang kaaway pala talaga ay totoo. Meron pala talagang taong tinatawag na kaaway. You know, sometimes hindi po tayo makapala, ako, wala akong kaaway. You know, sometimes we're proud of that, you know. Pero, isang araw, magugulat na lang tayo. Meron pala. At siya pa. Hindi ko inaasahan, siya pa. You understand that? Nasabi niyo na po ba yung minsan? Ako naniniwala na talagang may mga taong traidor. May mga kapatiran na traidor. Pero ang hindi ko inaasahan, ikaw yun. Nasusurprise. Hindi tayo nasusurprise na merong kaaway at merong traidor. Pero nasusurprise tayo, nabubulaga tayo na yung kasama pala natin na yun. Huwag din po sana tayo masurprise kasi ang Panginoong Kristo hindi siya na-surprise kay Judas. Sinabihan niya na si Judas, ikaw nga. Ano nga yun? But you listen to me now. That is life, brethren. Mga kaibigan na fake. Lalabas po yan, mga kapatid. Now, what I'm trying to tell you, brother, is this. The world has a way of wounding you and bruising you and hurting you at the very core of who you are. Yung mismong masasaktan, yung sinasabi natin, ang sama naman sa kalooban ko, hindi ko halos matanggap. Tagus-tagusan sa ibuturan ng aking damdamin. Oh yeah, the world knows how to do that. I hope you're listening. And it doesn't matter, brother, who you are. It doesn't matter how educated you are, how big you are, and how much money you have. It doesn't matter the kind of degrees you have on your wall. What I'm simply saying is, everybody needs somebody sometime. Bakit? We need a comforter. You need somebody whom you can be real with. May mga pagkakataon, mga kapatid, alam niyo po, pag pumunta tayo ng simbahan, pipilitin natin na tayo nakangiti sapagkat alam po natin
na ang Kristiyano ay masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kaya pagpunta natin sa simbahan, naalala ko tuloy si Ice. Pag inaantok na yan si Ice, papikit na siya. Sabihin mo siya, Ice. Sabi niya, napakarami mga tao ngayon na pinipilit lamang po nating ngumiti. Pero meron tayong pain sa loob. Yeah. Kailangan po natin ng isang tao, isang iron na magsa-sharpen ng isang iron. Kailangan po natin ng isang kapatiran, isang mahal sa buhay, isang kamag-anakan, ang asawa nangangailangan ng asawa, ang mga anak nangangailangan ng magulang, ang mga magulang nangangailangan ng anak. Na isang araw, magiging totoo ka. Ito talaga naramdaman ko. And I'm taking my mask off from me. Now, I want you to see the real me. Anybody listening to me? Kapatid, kailangan natin ang isang tao na mapagkatiwalaan at sasabihin natin, this is it. This is me. Nasasabihin mo ang iyong kahinaan, nasasabihin mo ang bad side, good side, at lahat ng mga pangit na bagay sa buhay mo, masasabi mo sa Kanya, nang ibubuhos mo lahat sa Kanya, but He will not judge you. He will not judge you. And He will not publish you. That is a comforter. Alala ko minsan, may kasama, pumunta pa kami ng Hong Kong ni Mayet nung araw, may nagkausap sa akin doon. Pumunta kami doon sa peak. At may pinuntahan kami doon na parang bato. Hindi naman yung Kissing Rock. May pumunta kami bato. At sabi niya, may panginahu dyan sa may bato. Sabi niya, ang sarap sumigaw! Nagulat ako. Sabi ko, bakit? Wala lang. Alain mo. So, nararamdaman ko, nakikita ko mga kapatid, na meron siyang problema sa kalooban. Pero hindi ko na tinanong kasi hindi niya naman inopen sa akin. Pero what I'm trying to tell you right now, you need somebody na pwede mong i-open up ang buhay mo sa Kanya. Pero hindi Kanya hahatulan. Na kahit na buksan mo ang buong istorya ng buhay mo, ay hindi Kanya ikukondem. Somebody that you can sit down with and share with them the hurt in your heart. At malalaman niya ang iyong sugat, ang sama ng iyong kalooban, pero mananatili na sikreto at hindi niya ipapublish sa media, sa internet, or whatever. Mananatiling sikreto, mananatiling kasama mo siya at kaibigan mo siya. But above all, not only na yung ang tawag po natin yan, pagbubuhusan lamang po natin ng sama ng loob, hindi lamang po yan. You need a comforter also, is the one that will remind you that God is still in control. Yeah, you go ahead. Ibuhos mo sa akin lahat. Sabihin mo ang lahat ng pain. Sabihin mo lahat ng hurt. Sabihin mo sa akin lahat ng iyong sugat. Sabihin mo kung paano nangyaring yan. Yeah, huwag ka mahiya sa akin. Sabihin mo ang lahat ng nangyari sa buhay mo. And I'll just take it, but I will let you know that whatever happened to you, God is still in His throne, beholding us, and He is controlling everything. That's a comforter. You need a comforter that after they've learned your weaknesses, He is still true to you. You need a comforter na lahat ng sasabihin mo sa Kanya ay babalik sa iyo. Binigay mo sa Kanya ng masama, pero babalik sa iyo para ikaw ay lumakas. Despise not the chastening.
Despise not the chastening, because in chastening, you will learn the proper and the right direction. Yes, sir. Hindi mo dapat i-despise. Hindi mo dapat katakutan. Hindi mo dapat ilagay sa isang tabi. At hindi mo dapat kasuklaman ang mga bagay na yan. Bakit? Sapagkat it will give you and it will point you to the right direction. Not only that, mga kapatid, because you need a comforter, because if you don't have a comforter, then two things can happen to you. Two things can happen. Okay? But before that, mga kapatid, let me remind you that you really need a comforter, that because a comforter, yan po ang isang persona, mga kapatid, na magsasabi sa iyo na hindi natatapos ang tao sa problema. Hindi ang problema, hindi yung hurt, hindi yung kahihiyan ang tumutuldok sa sinumang tao. Sa halip, you must be reminded that God has a higher call in your life. And if you don't have a comforter, then two things can happen to you. Number one, you will react out of feelings rather than facts. You will react out of feelings rather than facts. Now, you need somebody to process that feeling. Kinakailangan mo na isa na magpapacify ng feelings na yan, yung nararamdaman mo. Alam naman po natin, mga kapatid, that feelings are the most irrational complaints in your life. Yan po ay hindi po yan stable, kapatid. Yan talagang totoong kaaway natin. Yung feelings na yan kasi pabago-bago ang naramdaman po natin eh. Nakita niyo na, minsan kahit na alam mo kaaway mo, minsan good ka sa kanya, minsan bad ka sa kanya. Bakit? Pabago-bago yung nararamdaman po natin, mga kapatid. And so, kinakailangan mo, if you have a comforter, then, ito pong nagko-comfort po sa atin, mga kapatid. Itong tao na ito, an iron that's trying to sharpen another iron, kapatid, ito yung nagpa-process ng nararamdaman po natin at inilalagay niya sa totoong kalagayan. Ilan sa mga Kristiyano, mga kapatid, na alam na nila, makinig na mabuti, wala hong na-offend dito na hindi nyo alam ang solusyon. Nasa simbahan po kayo na halos linggo-linggo, pinag-uusapan po yan. Pero hindi po tayo makapunta-punta sa tamang solusyon. Bakit? We're dealing with feelings and not on the facts. Sabi ko nga sa inyo, pagka ang cellphone nyo ay drain, anong unang hinahanap nyo? Charger. Mabuti pa sa mga electronics, alam nyo yung proseso. Pagdating sa buhay nyo bilang isang Kristiyano, nabablangko kayo sa proseso. Paano tayo lalago kung hindi po tayo magkakaroon ng mga tamang tao sa buhay po natin? So you will react out of feelings rather than facts. Pangalawa, you will wait the one who hurt you to heal you. If you don't have someone to process your feeling, then you will wait for that one who hurt you to heal you. Paano po nangyayari yung mga kapatid? Di po ba? Minsan, ang ginagawa natin, pag nasasaktan tayo, kakausapin natin, yung hindi namang nakasakit sa atin. Bakit? That is how we deal with feeling and not on facts. Okay?
Dinidil natin yung problema natin, yung feeling natin. At hindi yung facts, yun hindi yung tama, hindi yung totoo. Ano ang tama? Harapin mo yung totoo. Sino ba talaga nakasakit sa iyo? Siya. Ay bakit siya kinakausap mo? See that? Now, sapagkat siya ang nakasakit sa iyo, hihintayin mo siya ngayon na lumapit sa iyo at humingi ng sorry, and that's the only time na yung feeling mo, yung masamang pakiramdam mo ay magagamot. Anybody following this message? I'm tweeting it to you, so you must follow. Parang marunong na ako sa electronics. Listen, tingnan niyo mga kapatid. Anong nangyayari? Hihintayin natin yung naka-offend sa atin na gumamot pa rin ng ating sugat, o yung nakasakit sa iyo, hihintayin mo na mag-sorry sa iyo at doon lamang magagamot ang iyong masamang pakiramdam. My question is this. Halimbawang, kasi nga kaya nga nakasakit, baka ho mga kapatid, karamihan sa ganyan ay karnal. Karamihan sa ganyan ay hindi niya gagawin yung tamang proseso ng Biblia. Eh paano ngayon kung wala? At hindi siya babalik? Kung hihintayin mo siyang bumalik at siya mismo ang gumamot sa iyo, and he will be the one to come back to you and make you better, what? Kung hindi ho siya babalik, mananatili ka sa kalagayan mo. But if you have a comforter, sasabihin sa iyo ang tama. Bang! Kapatid, maraming beses ko na sinasabi ito sa inyo dito. Maraming nasasaktan sa atin dahilan sa pinararating sa ibang tao at pinararating sa atin. Ilang beses ko sasabihin sa inyo, pag hindi dinirekta sa inyong sabihin ng isang tao, huwag niyong pansinin. Mukhang dyan lang maraming nasaktan. Pero, nangyayari po ito sa lahat. Listen. Take off your mask. Take off your mask tonight. Marami hong nasasaktan sa atin. Maraming nakakasakit sa atin. But listen to me now. Hindi mo na kinakailangang hintayin pa. You don't need to wait. You have your Bible, you have the Holy Spirit. You need a comforter that will tell you, listen, God is in control. Hindi ko na kinakailangan po ang kanilang sorry. You know, may mga tao talagang hindi marunong mag-sorry. Ang pakiramdam lang nila, I'm alright. Wala akong kasalanan. Yun ang alam nila, kahit alam na nila may kasalanan sila, pero hindi mo marinig sa kanila ang sorry. Pero hindi ko na kinakailangang hintayin pa ang sorry niya para maging maayos ang aking sarili. And you know what? Ayokong kontrolin ang aking pakikipag-usap, pakikipag-fellowship sa mga tao. Do you understand na pag meron tayong pagtitipon, pwede akong umikot, pwede ko kayong kamayan lahat, pwede ko kayong sabihan, hi, hello, kumusta kayo? Bakit? Bago ako pumunta sa pagtitipon, inayos ko na ang sarili ko. Hindi ko na hihintayin kung sino mang nakasakit sa akin na pupunta sa akin at magsabi ng sorry, magkikiss sa akin, mag-hug sa akin, and let's be friend again. No way! Like what I've said, I refuse to sit down in this auditorium with a sorrowful heart. Hindi ako mauupo dyan at mahaba ang aking baba at makakaroon na lang lagi. Sinasalo mo lagi ang baba mo. Gusto ko, pag pumasok ako sa gawain, sabi ko sa sarili ko, ito ho, ang palagi kong sinishare sa mga kapatid, sa mga manggagawa. Ano mang pasukin ko, i-enjoy ko. Anybody can still remember that? Yeah? I shared it to many. Ano mang pasukin ko, i-enjoy ko. Kung hindi ko yun i-enjoy, ayoko na pasukin niya. Thank you. Aeroplano na yata yun, mga kapatid. See that? Mga kapatid, they're not enjoying this message.
Forgive them. But listen carefully. Tingnan niyo po mabuti. Kailangan po natin ng comforter. Somebody that will tell us the truth. Na bago pa man tayo lumabas, alam niyo problema natin mga kapatid? Ang problema natin kaya hindi tayo lumalago, hindi ho natin kayang harapin yung mga bagay na nahihirapan tayo. Kasi wala hong tumutulong at nagpapaliwanag sa atin. Pero ang isang comforter, mga kapatid, na lalapit po sa atin, nagko-comfort sa atin, sasabihin niya, makakapagpaliwanag siya, mula sa liwanag ng salita ng Diyos, mababasa niya, mga kapatid, ang solusyon sa nararamdaman mo. Sabi ko sa inyo kanina, kailangan mo na magpa-process ng nararamdaman mo. Kung hindi yung paiinitin, kundi palalamigin. Tumaas ka na ng 160 over 120, kinakailang bumaba yan ng 110 over 70 or 80. Ako po yung naniniwala, mga kapatid, na napakaraming mga tao napakaraming mga Kristiyano na pag narinig mo lamang yung masamang balita, bang! Flare up na tayo. Sige! Ganun pala gusto niya, ha? Di magkamatayan na. Sinong teacher mo? Sino ang Diyos mo? Hindi mo pwedeng ipaubaya yan sa Diyos. Ay lalo na sabi ko sa inyo na nakapaligid pa sa iyo ng mga enablers, wrong sympathizers, bad company. Sabi siya, abay, loko yan ano? Kalain mo, ginawang ka ng ganyan, nakalain mo, ganito, alakalan, ganyan. Abay, hindi yan dapat sa iyo. Abay, dapat turuan ng leksyon yan. Akin na ba yung 45 ko? No. Listen. Kapatid, listen, etong tatandaan nyo, kapag hindi nyo direktang narinig sa kanila, forget it. At kung meron ka namang something para sa ibang kapatiran, talk to them. Talk to them. Bigyan nyo ng pagkakataon ang isang kapatiran na makapagpaliwanag ng side niya. Huwag kayong umasa sa narinig mo sa iba para sa kanya. But you listen to me now, whatever it is, I'm telling you, hindi ko na kinakailangan, napakarami sa inyo rito, you can tell. Nagkaroon kayo ng problema, you never say sorry. But you know what? Tingnan nyo naman. You can shake my hands. You can look at me and you can talk to me. I'll tell you what. Because I'm not gonna wait your sorry in your hugs and your kisses and whatever. Kung ano mang pampalamig na gagawin ninyo. Pandesal lang, ayos na. But you listen to me now. Sapagkat hindi ako magdidwell doon sa bagay na alam kong ikalulungkot ko. Alam kong masasaktan ako. Kinakailangan bago ako umikot, bago ako pumunta sa iyo, sino ka man, anuman sinabi mo sa akin, lalapit ako sa iyo na meron akong ngiti, sapagat bago ako lumapit sa iyo, ay inayos ko na ang puso ko, inayos ko na, this book right here, that is my hand, and your book right there, the same book that I'm holding right now, can fix your heart. Magtataka lamang ho ako, kapag kaparehas naman ang ating aklat, ang ating Biblia, ay hindi maayos-ayos. Minsan nagmamalaki tayo, mga kapatid, mula sa pagkabata natin. Ako po, mula sa pagkabata ko, ang hawak ko'y King James. Sana naman ang buhay din natin ay King James. We have the best version of the Bible. Dapat lang, meron tayong best testimony in our Christian life. Kapatid, listen to me now. This is growing stronger. Naging strong na tayo noong mga nakaraan. But this message right now, this is not designed to hurt you. This is designed to make you more stronger. Because the devil is right there. Alam ng diablo kung anong gagawin nila. Huwag niyong kakalimutan yung sinabi ko sa inyo.
Ang makakasama po ninyo, yung dinesign ng Panginoon o yung pinayagan nyo makasama nyo. Baka naman ang mga kasama nyo ngayon ay wrong crowd. You better check it. You better check it. Now, you listen to me now. Charger, let me ask you a question. Are you a charger tonight? Do you have the courage to be a confronter to whom you love? Now, you listen to me now. Heads up, heads up. Look at this way. If you love me, tell me the truth. If you love me, you must tell me the truth. Ayoko po ng mga blind followers. Are you a charger? Are you a confronter? Do you have the courage to confront your loved ones? Mother, do you love your kids? Do you have the courage to confront your kids? Couples, mga mag-asawa, may lakas ba kayo ng loob na i-confront ninyo ang iyong asawa? Yan, pastor, master ko yan. Sabi ng babae. Kahit na walang kasalanan yan, master ko yan. You know, we're not making an issue. We are giving a solution to an issue. Are you a challenger? Are you a challenger? Are you living a life that will serve as a great challenge to somebody here? Dapat ang buhay po natin, mga kapatid, ay magsilbi na hamon sa bawat isa po sa atin bilang Kristiyano. And the best of all, are you a comforter? Is there anybody here na pwede makakanta na ng isang awitin na yon? The comforter has come. Are you a comforter? Of course, we're talking about the Holy Spirit, but we're talking about right now, someone that can comfort us. Someone na pwede nating hubarin ang ating maskara at ipakita natin ang totoong katotohanan nangyari sa buhay natin, pero patuloy niya pa rin tayong mamahalin. Is anybody like that in this room? Is anybody like that in this building tonight? Or will you pray tonight that you want to be a charger, a confronter, a challenger, and a comforter? Shall we all stand, please? Father, we thank you for the message tonight. Thank you for what thou was done in the midst of us. And thank you, O God, for your words. May mga bagay sa buhay po namin, Panginoon, na hindi po namin maunawaan, but thank you for giving us the light on how we live the Christian life, O God. We need personalities like this. We need a charger, a confronter, a challenger, and a comforter. Bless each of us, O God. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts tonight, then let's do something tonight. Let's make business with God tonight.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. O Diyos, ako po'y naniniwala na hindi po linggid sa inyong harapan. Nakikita niyo po ngayon ang mga individuals na nanalangin at ang grupo ng bawat pamilya. Naririnig niyo po, Panginoon, ang hinaing ng mga tatay para sa kanilang pamilya. Na sila po ay maging charger, maging confronter, challenger, and a comforter, O God, sa kanilang family. Mga husbands na ganitong klaseng kalagayan ang gusto nilang maging kalagayan sa kanilang mga wives. At mga wives na gusto nilang maging ganitong kalagayan sa kanilang mga husbands. O God, give us wives, O God, that can charge and confront and challenge and comfort their husbands and their families. Huwag niyo pong pahintulutan na ang 4 na personalities na ito ay mawala sa loob ng tahanan po namin. Pagkaloob niyo po ito sa bawat tahanan. Ang mga bata, ang mga anak ay maging charger din, maging confronter din sila, maging challenger din sila, at maging comforter din po sila sa loob ng tahanan. Oh God, what a blessing to have these personalities in our homes. Please, so be it. Nawa po ay mangyari po ang mga bagay nito. Pagpalain niyo po ang anumang idinaing ng inyong mga anak sa inyong banal na trono ngayon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 All right, remain standing please and let's sing this song, Make Me a Blessing. Page 54 of your songbook, please. Page 54. Make me a blessing. You believe that? Tumayo po tayo lahat. Tumayo tayo lahat. Page 54. Make me a blessing. Ito ba ay gusto nyo maging panalangin sa buhay po ninyo? Amen. Bawat miyembro ng tahanan, dapat ito po ay maging panalangin. On the first stanza, out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is right, making the sorrowing glad. Amen. Come on, sing it. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. What? May Jesus, come on, Jesus, shine. Make me a blessing. Oh, Savior, I pray thee, my Savior, make me a blessing. Someone today. Everybody sing, mga kapatid. All right. Lahat po tayo aawit. Lahat po tayo aawit. Okay? All right. Everybody, if you want to be a blessing, alright, forget everything. Yung iba sa inyo, paalis pa lamang, kumakanta pa ho tayo, hindi pa tayo nag-offering, hawak nyo ng bag ninyo. Let's decide to be a blessing muna, okay? Forget your cell phones. Okay? Alright, alam nyo, kayong mga naghahawak na kaagad ng cellphone, that's a sign of carnality. Nawawala na kayo kaagad ng interest sa simbahan. Alright, second stanza saying, tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His parted, yeah, come on. Others will trust Him if only you prove. Yeah, come on. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus
Jesus shine. Make me a blessing. Sing it. Oh, Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. On the last stanza, give us what's given to you in your need. Love us, the Master love you. Be to the helpless a helper indeed. Until your mission be true. Wow, amen. Make me a blessing. Make me a blessing. May Jesus shine. Yeah. Make me a blessing. Oh, Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amen. Amen. Thank you. You may be seated. I hope you're blessed by the message and the song. Amen. Tuhanin